Pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Either hinigit nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives
sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos puhaghag na ninyo dihaktanan ang isubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Pangina ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab.
chairman ng Ways and Means, chairman ng Appropriations Committee. Tanungin niyo siya, paano nawawala ang pera? Paano niyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach niyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. Tanggap ka, Pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang boboto sa'yo. Please lang. Wala.
ka dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Eh, pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang walang bubuto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang bubuto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan. Pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin.
Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong opya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay Nag-aalala lang po kami kasi sila naman na eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balatin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Now nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan. E na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit?
Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Pinabastos yung kanilang pagkatao dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan. Madam Vice? Damsi, do you have question? Damsi? Pwede bang ako muna sa Montreal? Sige, sir. Madam Vice, I am the GUE sa Canadian Pinoy Region Montreal, dari sa Montreal. Ma'am, tama gina imong sulti, ma'am. Kay ako, ma'am, kapokus ko sa Kamiging. Grabe gid kayo ang pangdaog-daog nila sa mga tao sa Kamiging. Insakto gid ka, ma'am. Ipangbahugan na nila ang mga tao. Kay balo magikaon sa istorya sa Kamiging. Adlaw-adlaw na ako gibati ko si Romaldo pero gahi pagig kayo. So, manginaot po ko, ma'am, nga apilon mimo sila kay kana imong giistorya tinuod gigta tanan. Nagipahugan ra ni Romaldo ang mga Kamiging nun kay para sunod-sunod ra niya. Nagasalamat. Yes, sir. Salamat, sir. At binigyan nyo ng example ang ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko. Because it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Wag ka na po daw umambisyon ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo. Darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa politika. Thank you po. Hindi natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yes, Dada. Yes, VP. By the way, nandiyan na po yata yung mga napakaraming mga pulis para ilipat po yata si attorney sa correctional. Mukhang palaban kayo Mukhang kung halimbawa persahan kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko. Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP. Maguguluhan na ako. Ito silang ilan.
na sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yun? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yun? No. That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan pending your appeal. Which, by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, Ma'am Maharlika. You're raising your hand. Naka-mute ka, Maharlika. Naka-mute ka. Okay. Yeah, dito nga po sa order ng ni Chua na paglipat kay Attorney Lopez sa Women's Correctional na talagang itinaon ng in the middle of the night at para nga pong mayroong kalamidad sa Pilipinas or may national threat. Di po ba, BP, ginagawa lang yung mga gantong urgent order kapag may national threat or disaster? Which is, kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalamidad, hindi po ma-aksyon ang ating bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talagang it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit ko, galit naming lahat. Ang katanungan ko po, VP, ano po ang pwedeng legal actions na pwede nating gawin sa ginagawa sa inyo, particularly kay Attorney Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional na ito, na alam naman ng lahat na may mga abogado nakikinig sa atin, katulad nyo po, ay talagang unconstitutional? Oh yes, ma'am. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon, 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Pakita niyo sa akin. Sabihin niyo, Zoom. Kahit hindi nyo ma-determine ang quorum sa Zoom, sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo para kayo lalabas kung sakali. Para kayo mag-issue ng order between 6:15, 12 midnight. Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon. Hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo nawawala ang pera
dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Yung ina ninyo? Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig kay BBM Diyos. Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Yes, ma'am. Sir, Dancy. Hi, ma'am. Sorry, ma'am. Yung nangyari ba ngayon, parang may nagkaroon ba ng standoff kanina? I mean, would you say if it was a standoff na, kasi apparently parang based din sa kwento ni Attorney Lopez kanina, parang ganun yung nangyari. Parang nasa labas daw sila, and then parang I'm assuming adrenaline na ni Attorney Lopez na natulak niya yung pangharang dun sa pinto para hindi makapasok. So may ganun po bang nangyari, ma'am? I mean, can you just from your perspective, what happened? What's happening now? May standoff po bang nangyayari? May standoff kami, sir. Nandiyan sila sa labas. Nandito kami sa loob. May lawyer kami. Ang game plan namin is may lawyer sa labas and then may lawyer sa loob. And there's a standoff. And then, yes, we expect that they'll break down the door anytime. Okay po. Sige, ma'am. Siguro last on my end, ma'am. Maybe know how are you able to... wait lang, JC. Last question lang. Ma'am, maybe just know, I mean, for everyone's information lang, how were you able to gain access sa loob ng detention facility at this hour din? Naglakad ako. She called me. Buti na lang, hindi pa ako tulog. Tinawagan niya ako. And then she was crying and crying and crying. Hindi ko siya maintindihan. Umiiyak lang siya ng umiiyak. Hindi ko maintindihan. The mere fact na umiiyak siya ng umiiyak, I knew something was wrong. So, bumaba ako. Pumunta ako. Naglakad ako. Nakita ko lahat ng mga pulis. Nakita ko yung person with the big camera. Person with the small camera. And then sabi ko, where is she? Nobody answered. So, dumiretso ako dito sa kwarto. And then, kumatok ako. Sabi ko, si Sarah to, papasukin niyo ako. And then she said na, I want you to be my lawyer now. And then I said, okay, sige. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, may I interrupt? I was just informed by some members of the media station here at this TV station, which papasok daw dyan ngayon si tatlong sasakyan carrying si PNP Marfil. Yung ng detention facility. Ito na nga, tanaw na sa labas. Yes. Alam nyo, the police can only implement legal orders. Sabihin nyo sa amin, mga congressman, sabihin nyo sa amin, paano naging legal order yan? Hindi nyo nga sinulat that you have the permission to conduct a meeting. Wala nga kayong opisina ngayon. Paano kayo nakagawa ng order from 6:15, 12 midnight? Sino nagre-respeto kay Marbil ngayon?
Yung mismong mga pulis niya, hindi siya nire-respeto. Dahil sinungaling siyang tao. Yes, Ma'am Lorraine, you're raising your hand. Ma'am, Vice President, good evening. Sorry, Ma'am. Sorry. Yeah. Sorry, Ma'am. Okay. Yes, Yung ma'am. doktor, yung ambulance, ayaw nila papasukin. Si Marbil, who has nothing to do with this thing here ngayon, papasukin nila. Oh, yan ang tanong namin. Saan ang batas dito? Batas ni Martin Romualdez lang lagi? Yes, Ma'am Lorraine. Yes. VP, actually, hindi naman bago ito, no? Ang SMNI, kahit ako personally, alam mo yan, we've been on the receiving end of the lawlessness and the impunity of this government. Wala silang pakialam sa batas na. That much is very clear. But what's worrisome is that it's stepping up. Paggrabe ng paggrabe. Kasi kami doon, biro mo kahit ikaw, inaano ka nila, no? Binabangga ka na nila ngayon. And then what's worse now, when I was in detention kasi VP, it wasn't like that, no? Hindi kami ginaganyan. There was no, I didn't feel that they could just suddenly enter my room or anything like that. But now watching Attorney Zuleika, it really breaks my heart, no? And it's worrisome because ano ang tsansa namin ng mga ordinaryong mamamayan kapag ka ikaw, no, kasama mo si Attorney Zuleika ngayon. Ano ang tsansa namin ngayon sa pang-aabuso ng gobyernong ito kung ikaw mismo, 32 million Filipinos voted for you, pero wala silang takot. So yung impunity na yan, it's stepping up and stepping up and stepping up. So I only wanted to bring that up, Ma'am VP, because I don't think it will be beyond them to be carrying you out physically and then it will get worse, diba? And to put things in perspective again, this happened a long time ago with a father, no? This is a repeat. I'm a martial law baby, so hindi naman ito bago yung nakikita natin ngayon. But the good thing there is to complete the whole story is alam natin kung ano gagawin natin dito. Diba? Nagawa natin, napasipa natin ang isang hindi matino na pangulo. Pero ngayon, yung tanong ko dito, my first concern now is it's stepping up. The impunity, the brazenness, the lawlessness from the legislators themselves, the abuse and the arrogance when it comes to power. No, that's the concern. Kung ikaw ginaganyan kanila, paano pa yung iba? Wala na kayong papupuntahan, ma'am. Yan lang ang sabi ko. I'm sorry, ma'am. Can I just excuse myself? Kasi sumusuka siya. Dali. Guys, sorry, magulo yung camera, ha? Hindi ako marunong. So, ano na okay po? lang, ma'am. Okay lang po. no worries, ma'am. Yeah. Ma'am Lorraine, okay. Sino na po yung nandun sa sa labas ng HOR ngayon? Siguro magandang tanungin natin si JC kung anong sitwasyon dun sa... Nandiyan na po sila, sila Joey, marami na rin mga marami na ding mga nandiyan dyan ngayon, no? Kasi it sounds hindi na maganda kasi biruin mo, chief of police na yung pupunta sa loob. Parang to the highest level na talaga yung gusto nilang mangyari. So, out of place. Sinasabi ni VP, anong papel ni Marbil dyan? Diba? That's what she was saying. Tama, anong papel? Ayan, yung wife ko, naalala na yung martial law nung dinampot yung kapatid niya eh. Yeah. Tingnan niyo yung nangyayari. Ambulansya hindi pinapapasok, yung pulis inuna pa. Si Marvin pa yan. Ano ba na, hindi naman operative yan. Inuna nila, may health considerations, may healthcare considerations. Si Attorney Lopez, she's sick. Ayan, nagsusuka.
Tapos uunahin nila papasukin pulis. Talaga lang. Ang ano sa media, antabayanan nyo, ang tingin ko, baka puwersahin ni Marbil si Attorney Laika. Siyempre, madadamay si masasama Sino ba ang chief of police nung pinasukan ng JOJC? Hindi ba yan si Marbil? Hindi ba gawain niya yan? So yung media, be alert and for coverage. Ang daming kailangan isulat. Ang daming niyang binigay sa atin. Ang daming binigay ni VP sa atin. She talked about itong mga pera, yung mga monthly dyan, yung mga bakit inuuna ang negosyo ni Speaker Martin. Nagne-negosyo na, speaker pa siya, ang daming pera, ang daming binibili, pero ang daming pa rin nawawala na pera ng bayan. So yun ang kailangan natin tignan. It's the only way people have to understand what is going on. It's not beyond them to physically, the VP's here. VP are nakamute. Kailangan namin ng doktor. Kanina pa kami nagsasabi, kailangan namin ng doktor because she feels faint. Ngayon, hindi na matigil yung suka. O, ayan. Kausapin namin sa bayo dito. Sino? Hindi pa pinapapasok ng ambulance? Pa rin? God, itong bayan na ito. Sino? Can you just help us? Sino kakausapin namin dito para papasukin yung mga doktor? Sinabi ko lahat ng doktor papasukin na. Doktor nila, doktor namin, doktor ng Diyos. Antayin pa ba natin mag-collapse ito dito? Do you have, kung GMA, wala po ba? Anong fluids ninyo dyan, VP? Just give her fluids to replace whatever she's losing. Hurry up. Ma'am, si Kong GMA po ba? Hindi ba natawagan na po ba at all? Sino po yung other allies natin na congressman? Marcoleta is another one. I'll try. Sino po yung mga allies, pati sila Marcoleta. Lahat po ng ally na meron tayo dyan sa Congress, sana kung pwede. Are there people camping out na sa labas ng HOR? There are? Wow. Freedom Park. Okay. We need to get our allies na congressman then na nandyan. Yes, have to be called. I think so. We really need the Marcoleta, Cardema, everybody who's still the PDP congressmen who are sana please sana makaano muna sila. Yung mga senators na sila ni Senator Bongo, Senator Bato. Dapat ipaalam na rin sa kanila kasi ibang level na to eh. Si Senator Robin Padilla. Yes. Kailangan tawagan na kung may mga contact kasi baka kung ano pang mangyari kay BP dyan. Iba na si Marbil kasi dinidepensa nga niya, hindi daw addict yung mga nagdodroga, nagpapadagdag lang daw ng oras. Delikado. Kami dito sa Montreal, medyo ewan ko kasi hindi pa ako nakalabas. Probably maraming taong nakatutok din ngayon. Kailangan talagang tutukan o kailangan puntahan kung sino yung mga pwedeng pumunta. Pumunta na po kayo sa mga
may access dyan, tawagan nyo na lahat. Huwag nyo nang antayin pa na umabot sa punto na ewan. VP? VP, are you there? She's attending to attorney pa. Because earlier today, or earlier this evening, she dissuaded the people from going to Batasan, di ba? Baka with all the things that she closed just now, baka dapat go na tayo. I don't think we need to ask anybody's permission na, MJ. If you wanna go, I'm really going. I don't have to ask anybody. Let's go. Si Boss Dada, sino na natawagan mo na, Boss Dada? Baka may contact ka. I'm trying to call Senate, no? Kay SVG. I'm trying to call him, yung staff. Yes, boss. Nandoon na rin kasi si nandoon na rin si Banat Bay sa nandoon na rin siya sa Congress. So kino-contact niya na yan sila Senator Bongo. Salamat, Boss Dada. Oh my God. Please. Ayoko na please. Hindi ako makahinga. Hindi ako Sa women's correctional. Wala natin ko alam. Mga naka-live na din mga boss sila Jay Guevara sa labas para makita ng taong bayan kung ano na yung situation sa labas ng Congress. Nandiyan na sila. So at least meron ng walang media so at least tayo may pakita natin yung totoong nangyayari diyan ngayon sa labas. May I remind, pa-remind lang, lahat ng mga vloggers, all of us, the reason we are sending people there, the reason we are online is to bear witness. Ibig sabihin tayo yung saksi ng mga pangyayari dito. Ito po, blatant, in your face, violation of human rights, violation of basic rights. Even if, alam nyo, kahit akusado, may karapatan yan eh. May karapatan yan makita ng abogado, may karapatan siyang makita ng doktor at the earliest possible time. So nagsasaksi tayo dito, huwag kalimutan and call on more people na maging saksi dito sa mga pangyayari dito. This is the Vice President of the Philippines and they are blatantly in her face violating a law, harap-harapan, letting her also be both witness and victim of what's going on. May ambulance po sa North Gate. May ambulance po. Please, please. Sir, tulungan niyo kami. Oh my God. God. Oh, if they can do that to the Vice President. Po, nasa North Gate po sila, kahit doktor lang po ang papasukin, pero may ambulance po doon, please. Please, please. Dr. Ina daw, sabi ni Ian Cruz. Dr. Ina daw. Attorney Lopez should not be moved. Mag-heart attack dito ba? Kailangan bilang tulong. Trixie. Yes. Hindi pa nga pinag-uusapan yung constitutionality ng Quadcom hearings na yan, di ba? Oo. Totoo yan. Totoo yan. Hindi. Alam niyo ba, ito pa yung the other thing that was wrong with having her put in detention. Hindi siya, oh my gosh, Ma'am Laika,
Nangangagas po. Oh my God! Happening? Attorney Laika. Oh. Shit! What's happening? Sir, kailangan namin medic. Sir, Please. Thank you, please. Please. Thank you, sir. Laika! Ma'am, like, ma'am. Attorney Laika, gising, attorney. Oh my God. Laika! Hindi na sumasagot. Hindi na. Ma'am. Strong, attorney. Strong. May brown bag ba kayo? Ba kailangan natin yung brown bag? Alam niyo, ma'am. Kahit na ano. Napasukin na yung ambulance. Ventilator. Attorney. Napasukin nyo na yung ambulance. Brown bag, sir. Kahit na yung paper bag. Kung ayaw to, kung sugal mo. Ayaw tumigil. Ay, tumigil ko sa mga. Diretch. Hindi na rin siya makatayo. Gusto niyo silip. Sige, baka dapat natin siya. Hindi ko alam. I do not know. Nagsabi yung mama niya, bring her daughter down to the hospital. Yan ang sinasabi ng nanay sa akin ngayon. Bring her daughter to the hospital. Eh wala yung nanay, ma'am. Doc nasa Davao. So ako lang yung inuutusan. Doc, alam mo, Doc, ayoko siya mamatay na nandito. Pwede naman natin siyang i-dalhin sa ospital. Kaso, sama ko. Yes. Kasi dapat yun. Masyado yun. Ay, kanina pa namin siya inaakyat. Ayaw niya, hindi siya umaakyat. Hindi siya parang dead weight. Really? Parang, Dr. Tiamsin po. Turn over ka namin. wala bang ambulance? Pinapapasok mo. Pero pinapasok na. Pinapasok na o puputuloy? Kasi mas mahirap ang naging talagang Baka daw naingipit yung chest mo. Laika, Ang gawin na daw po. meron ba, hindi siya mabuhat ba? Meron ba sila nung parang board na, it's like dead weight, Laika, hindi ang mabulitan siya ito. Nag-collapse siya eh. pero hindi naman Wala, no? Hindi ko nakita. Laika, okay lang ba ito? Hindi sumasagot. hindi yung nandito ma-assist. Dr. Rain, baka pwede mong tulungan si VP para tignan kung anong nangyayari kay Ma'am Laika. Dr. Rain. Sorry, baon pala ito. Paano ko naman gagawin yon? Nandito ako. Hindi, ibig sabihin, bigyan lang ng parang pointers. May doctor na doon sa loob, Bebs. Meron na? Okay. Oo, yung pinakausap ni Ma'am ngayon, ni VP ngayon. Okay, good. Thank you. Ito
what is this on the screen? What's that? The one, the ambulance. Yan yung hindi nila pinapapasok. Yeah, kanina pa yan nandyan. But there are people now outside. Meron na daw nakanguso na ambulance pero ayaw pa rin papasukin according to Banateros. Wow. Oo, ito yung sabi din. Ambulance still at the front of North Gate, no opening. Attorney of OVP is negotiating, still negotiating, no gate open. Yan yung message update. Kasi nasa labas from Ian ng OVP Media. Ian Cruz. So, ibig sabihin, hindi pa makapasok. At hindi pinapapasok, may negotiations pa. Negotiation? Naman, magni-negotiate ka. Buhay ng tao na ang nakataya dito. Por Diyos, por Santo. Ano ba namang klase? Wala na bang sense of humanity yung gobyerno na to? Kaloka na to ah. I think kailangan nila ng another ruling from the committee allowing Attorney Lopez na dalhin sa hospital. Pero sana sa clinic man lang sana ng Congress madala. That's not pag may mangyari kay Attorney Laika talaga, mananagot talaga sila. Simple lang yan. It's not about about getting permission from the Quadcom. They have no jurisdiction nga eh. They're illegal to begin with. This whole operation, this whole thing, all of these proceedings that they have been conducting are progressively violating rights. Wala na silang legality. Ito nga lang pag-detain kay Attorney Laika. How did it come about? Contemptuous behavior yan. Pumayag siya sa lahat. Nag-apologize pa siya when no apology was needed. She was compelled. Compelled ha. She is not the lawyer for the OVP. She is chief of staff. Pero anong sabi ni Ako? Ay, nabasa mo naman yan eh. Abogado ka naman, pwede mong sagutin yan. Of course not. It is not her fault she could not answer. How could that be contemptuous behavior? They were compelling a person who did not even write the letter to defend it. Sino tapos magpe-pray tayo na bigyan pa ng permission nitong Quadcom para makalabas si Attorney Laika. They did not have any power or ground or jurisdiction to detain her in the first place. It's no longer about the Quadcom. It's no longer, you can no longer or should no longer obey these people because they have gone beyond their jurisdiction. I swear, talaga, wala na ngang rule of law. Hindi nila naiintindihan what that even means. They call themselves lawmakers when they're not even in the business of making laws. They're just there to oppress people, to oppress the vice president, and to oppress her own people, to oppress ordinary citizens who every day have to struggle trying to make ends meet kasi hindi naman nila ubos ang pondo para sa pagkain. Araw-araw tumataas presyo ng pagkain dyan sa labas. But do they care? No. They would rather do this to Attorney Laika when they have no power to do so. Crazy. Also, what I find alarming is that it has really gotten worse. It's been about a year since I was detained. No, it wasn't like this. They've gotten really more brazen and more shameless. And even more lawless. Perhaps because people are allowing it. Oh yeah, definitely. Wala tayong ginagawa. I mean, maybe we're not doing enough. Tingnan niyo yan, mag-i-issue kayo ng order. Anong klaseng legality ng isang order that requires it to be executed in the middle of the night? Kahit ordinaryong akusado, may karapatan. Ordinaryong akusado, pwede silang ibisita kahit anong oras, gabi o araw. Ang ordinaryong detainee, maaaring makakita ng doktor. Saan ka nakakita ng ambulansya hinaharang? Trixie, they did the same nung KOJC. Correct. Yeah, that's why there was someone who died.
My gosh, this is no longer a practice, it's a habit. Yeah. But you could have said, no, dun sa KOJC, siguro kinakaya-kaya kasi ordinaryong mamamayan, 'di ba? Pero ito, VP to, no? Tapos walang kasalanan si Attorney Laika. Ano ba? Hi, Attorney Trixie and Doc Lorraine. Nakakalungkot talaga yung nangyayari ngayon sa atin dyan, sa ating pinakamamahal na inang bayan. I-acknowledge natin yung mga media dito, no, na actually dapat sila tumulong kung paano ipahatid sa taong bayan kung ano nangyayari sa atin, lalo na dyan sa nangyayari sa Congress. Matatalino naman yung ating mga media dito na nakikinig na nasa Zoom. Ang pakiusap ko lang po, maaari ang iba sa inyo ay talagang natatakot din kayo sa buhay ninyo dahil bangag nga. Alam nyo naman po yan eh. Andito nakikita ko, Rappler, kung lahat yata. Diba? Alam nyo naman lahat yan na nandyan kayo sa bansa ninyo kung paano kawalang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. Papayagan nyo ba ito na i-suppress tayong lahat at takutin na lang ng ganitong klaseng pamumuno? Nag-aral naman kayo, may pamilya kayo. You know, hindi namin kayo kalaban. The reason why kami nagsasalita against you guys, dahil sa inyong hindi pagtupad sa inyong pangako sa taong bayan na you're supposed to be the fourth estate ng ating lipunan para maghatid ng totoong balita. But what are you doing? Diba? Hindi ko po kayo inaaway, nakakalungkot. Kayo baka, yung iba sa inyo takot lang sa buhay, yung iba talaga sa inyo ay bayaran lang. Sana nakikita ko dinire-review ko yung mga balita kung may nagre-report ba sa kasalukuyang na nangyayari ngayon kay Lopez. Ano ba ang posisyon nyo sa bayan natin? Magtakipan na lang itong presidente ninyong bangag? Authenticated bangag yan dito sa Amerika eh. Ako, I'm not fighting for, dahil sa personal ko na interest. Nagagalit ako dahil sa nakikita ko. Kayo dapat po, binibigyan ko kayo ng respeto, kayo dapat ay katuwang ng mamamayang Pilipino. Diba? Yung ginagawa sa wag na yung Vice President, dyan na lang sa abogado, kay Attorney Lopez. Yung pag-issue ng order na yan, imagine nyo, narinig ninyo na sinabi ni Inday Sara na dinadaya pa yung time ng pag-deliver ng order na yan. Kita nyo yan, sana iulat nyo yan na unconstitutional. Dyan may mga magagaling tayong abogado. Adan si Attorney Trixie at kung sino pa mga abogado dito. At kahit naman po hindi abogado kahit ordinaryo lang na mamamayan, naiintindihan na itong ginagawa ng gobyerno ni Marcos ay panggigipit sa lahat, hindi lang kay Attorney Lopez, sa ating lahat. Huwag niyong antayin na kayo nasusunod like you guys na mga media. Sigaw kayo ng sigaw, anti-Marcos kayo noon. What's going on? What's happening with you? Wala kayong wala na ba talaga kayong pagmamahal sa bayan ninyo? Kaya nga I'm always saying sa vlog ko, sana wag dumating sa punto na kayo ay hinaharas na ng gobyernong ito. Yun lang. Very emotional kaming mga nasa abroad. Wala bang benepisyo ng mga namin dito na nasa abroad kami? Wala. Kayo dapat ang nagsasalita dyan. Kayo ang naglalahad ng katotohanan kung ano ang ginagawa ni Martin Romualdez. Nabanggit na rin ni Inday yung mga bribery issue ni Lisa Marcos. Smuggler yan. Kidnapper yan. Nakita nyo na yung video. Kaya nga hinahamon ko yung mga putang inang yan na mag-file ng case against me dito. Total, samantalahin ko na nandito kayo mga media. Si Zaldico. Iulat nyo yan. Kinasuhan ako dito sa Amerika. Dahil lang sa sinasabi ko na sila ay kawatan. Public interest yan. O interest yan ng taong bayan na dapat malaman ng bawat mamamayang Pilipino na nag-taxpayers na si Zaldico, si Mel Robles, ginagamit ang pondo ng bayan para mangharas. Bakit ako hinaharas? Kasi sinuportahan ko ang katotohanan. Not only the Duterte, sinusuportahan ko na i-expose ang kaputahan ni Lisa, ni Marcos Jr. at kayong mga media na alam ko matatalino at matitino kayo, pero bakit pinagtatakpan nyo? Antayin nyo pa bang may mamatay? Maraming mamatay na Pilipino bago kayo magkulat? O antayin kayo na kayo ang dukutin dyan ni Lisa? Demonyo yan si Lisa. Putang inang yan. Dati kong kaibigan yan. Nawala naman ako hiningin kapalit sa suporta ko sa mga hayop na yan.
Ang hiningi lang namin na sumuporta na ituloy ang sinasabi nilang pagbabago or pagbangon muli. Anong binangon ng mga putang ina yan? Tahimik kayo lahat. Si Michael Ma, na in-appoint. You media here. Hindi ko po kayo kaaway. Di ba nandoon kayo sa Chinese Embassy nung tinawag si Michael Ma na special envoy to China? Nandoon kayo Inulat nyo ba yan? Meron bang dokumento na in-appoint si Michael Ma as special envoy to China? Kunya, tatahimik kayong lahat. Tapos sasabihin nyo,